Paninirang puri. Ang paninirang puri ay paggawa ng isang maling pahayag sa pananalita na sumisira sa reputasyon ng isang tao. May kaunting pagkakaiba sa pagitan ng paninirang puri, slander, at libel, paninirang puri din sa Tagalog, dahil ang libel ay maling pahayag sa panulat. Ang slander naman ay paninirang puri sa pamamagitan ng tsismis o verbal na pamamaraan. Maraming sinasabi ang Biblia parehong sa Luma at Bagong Tipan tungkol sa paninirang puri. Kawikaan Kapitulo 10 Versikulo 18. Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 1. Napakataas ng ranggo ng paninirang puri sa listahan ng mga kasalanan laban sa Diyos na isinama niya ito sa 10 utos. Sinasabi sa 9 na utos, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Exodo Kapitulo 20 Versikulo 16. Kabilang ang paninirang puri sa pagsaksi ng walang katotohanan dahil ipinapakalat ang kasinungalingan laban sa isang tao. Ang paninirang puri ay simpleng pagsisinungaling patungkol sa isang tao nang may intensyon na pasamain o gawing negatibo ang pananaw ng iba sa taong iyon. Ang paninirang puri ay malisyosong pagsisinungaling, at kinasusuklaman ng Diyos ang pagsisinungaling. Kawikaan Kapitulo 6 Versikulo 16 hanggang 19. 22 minuto pasado alas 12. Dahil ang Diyos ang may akda ng katotohanan. Juan Kapitulo 14 Versikulo 6. Unang Juan Kapitulo 5 Versikulo 6, anumang hindi totoo ay paglaban sa kanyang kalikasan at kasuklam-suklam sa kanya. Ang paninirang puri at pagtitisismas sa kapwa ay parehong mali, at laging kinokondena ng kasulatan ang dalawang ito ng magkasama. Leviticus 19:16, Kawikaan Kapitulo 16 Versikulo 27, Ikalawang Korinto Kapitulo 12 Versikulo 20. Kinokolekta ng tsismis ang mga sekreto ng isang tao at ipinapasa iyon sa iba. Ang paninirang puri naman ay gumagawa ng sariling sikreto ng iba at ikinakalat iyon kung saan mas makakasira iyon sa iba. Tinutukoy sa Bagong Tipan ang paninirang puri bilang gawain ng ating makasalanan kalikasan. Walang puwang ang paninirang puri sa ating mga buhay nang gawin tayong mga bagong nilalang kay Kristo. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 17. Sinasabi sa Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 7 hanggang 8, kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Dapat na nakatalaga ang ating mga salita para sa kaluwalhatian ng Diyos, gaya ng ating mga katawan. Roma Kapitulo 12 Versikulo 1 hanggang 2. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 29. Ang mga nakakakilala sa Diyos ay may responsibilidad na tumigil sa paninirang puri. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Santiago Kapitulo 3 Versikulo 9 hanggang 10. Ang paninirang puri ay isang pagsasanay na dapat tigilan kung nilalayon nating sumunod kay Jesus. Tingnan ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 11 hanggang 14. Sa Roma Kapitulo 1 Versikulo 28 hanggang 32, inilista ni Pablo ang maraming katangian ng isang makasalang pag-iisip, at kasama ang paninirang puri sa listahang ito, t. 30. Kung sinisiraan natin ang ibang tao, pinipili natin na lumabas sa landas na itinalaga sa atin ng Diyos. Hindi siya makikilahok sa atin sa ating pagtatangka na wasakin ang isang tao sa pamamagitan ng ating pananalita. Nagmumula ang paninirang puri sa puso, at sa tuwing natutokso tayo na magsalita ng kasinungalingan tungkol sa ibang tao, dapat nating suriin ang ating sariling puso at tingnan ang pangit na ugat na lumilikha ng pagnanasang iyon. Sinabi ni Jesus, ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at iyon ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nagmumula ang masasamang pag-iisip, pagpaslang, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsisinungaling, at panlalait. Mateo Kapitulo 15 Versikulo 18 hanggang 19. Nais ng Diyos na makita natin na ang paninirang puri sa ibang tao ay isang indikasyon na hindi tama ang ating puso.
Ang pagnanais na manire ng iba ay maaaring magugat sa sama ng loob, Hebreo Kapitulo 12 versikulo 15, mula sa hindi pa nalulutas na sakit ng kalooban, Unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 14 hanggang 16, mula sa hindi pagpapatawad, Ikalawang Korinto Kapitulo 2 versikulo 10 hanggang 11, Efeso Kapitulo 4 versikulo 32, mula sa inggit at selos, Galatia Kapitulo 5 versikulo 20, Ikalawang Korinto Kapitulo 12 versikulo 20, o mula sa iba pang mga kasalanan ng puso. Ang solusyon ng Diyos sa paninirang puri ay pag-ibig sa isa't isa, Juan Kapitulo 13 versikulo 34. Hindi natin sisiraan ang mga taong ating iniibig, Unang Korinto Kapitulo 13 versikulo 4 hanggang 7. Ninanais ng pag-ibig ang ikabubuti ng iba, at nangangahulugan iyon ng pagbabantay sa kanilang reputasyon gaya ng ginagawa natin sa ating sariling reputasyon, Mateo Kapitulo 7 versikulo 12. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa, kaya ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan, Roma Kapitulo 13 versikulo 10. Kung itinutuon natin ang gating atensyon sa pagsunod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig sa iba gaya ng pag-ibig niya sa atin, hindi tayo matutokso ng paninirang puri. Napakarami na ganyan sa mundo natin kaya pag-aral ng salita nagdakilang Diyos.